Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kasipag. For today's vlog po ay magtutroubleshoot pa kami ng submersible namin. Kasi parang may problema po yung aming float switch. Yung float switch po ng way the tank. Kaya kailangan po namin malaman. Kasi napaka-importante po nun dahil lagi po naka-automatic yung ating control. Gaya po nito. Ito yun mga kasipag. Sa ngayon naka-jumper po lang to. Yung wiring naka-rekta. Yung wiring po ng para sa float switch, jumper po yan. Kailangan po nating tingnan kung ano yung sani, bakit hindi nagpapunction yung float switch. Yan, go mga kasipag. Yan mga kasipag, bali ito yung controller niya, yung control ng submersible. Nagdala na rin ako ng float switch para sigurado. Yan, ito yung pamalit kung sakaling may problema yung float switch. Sa ngayon babaklasin ko muna yung wiring ng float switch mga kasipag, para makita natin kung talagang may continuity yung wiring o wala, kung may contact yung float switch o wala. Yan. At si kasipag Tom naman nando sa kabila sa tangke, siya yung raradyohan ko para mag-contact at close nung float switch. Yan mga kasipag, bali ginamper ko muna ito. Yan po yung contact ng float switch. Itong dalawa. Yan. Kailangan ko munang disconnect. At ibabalik ko si wiring. Ito yung wiring naman ng float switch mga kasipag. Pinatay ko muna yung control. Ayan, naka-off muna siya. Ayan mga kasipag, bali nakakabit na si wiring ng float switch. Tapos i-on ko na ulit itong control, itong main breaker nya. Raradyohan ko na si Tommy. Tommy. Sir, lahat na ba? Lahat na? I-auto ko. Tommy, hayaan mo muna nakalaglag yung float switch. Sige sir. Nakalaglag pa sir, nakalaglag. Yan, naka-auto yan. Nakalaglag yan, banat yung wiring, banat yung float switch. Barat. Nakabarat sir, di ba sir sumasakit sa tubig sir, di ba sumasakit sa tubig? Ibig sabihin mababa yung level ng tubig, ano eh. Oo sir, mga sandangkal pa sir, sasakit ang mga sandangkal pa. May contact, nagko-contact siya, ibig sabihin na may contact dahil umaandar siya, nagraran yung submersible pump natin. Yan, iangat mo yung float switch para mag-close. Sige sir, iangat lang. Wag mong kuhanin yung float switch, wag mo yung hindi siya nakalaglag, kailangan siya nakatagilid. Yes sir, pantay na sir, pantay. Kalugi mo. Sir, mahalog. Dapat mamamatay ito eh. Mamamatay itong submersible. Itawad mo yung pabaligtad mo naman. Bali, hawakan mo yung bilog ng float switch, saka mo ipatiwarik. Yes sir, nakatiwarik na sir, nakatiwarik. May problema ito. Ayaw na namang kahapon, anong nangyari? Ayaw naman siya mag-contact. Ngayon naman ayaw matanggal yung contact. Pabaliran natin ng bago. Pupunta ako dyan. Sige sir. Magpalit tayo ng pisto naman. Dito ka naman sa control. Ako naman diyan. Sige sir, babaksayo na sir, lalaglag ko na. Sige, bagsak mo na. Punta ka na din eh.
Yan mga kasipag, bali ayaw naman siya mag close. Hindi nawawala yung magkakontak pa rin. Ibig sabihin, buo yung wiring. Kaya lang, yung contact naman ng float switch ang may problema. Ayaw matanggal kahit nakaangat yung float switch. Titingnan ko rin sa tangke akong pipista doon, mga kasipag. Mga kasipag, narito na ako sa Weda tank. Tuloy-tuloy nga yung andar ng submersible. Tuloy-tuloy ang bagsak ng tubig. Hindi na puputol yung contact ng float switch. Kaya iaangat to. Yung float switch. Ito yan mga kasipag. Ayaw talaga maputol yung contact. May problema talaga itong float switch mga kasipag, kailangan ng palitan. Mga kasipag, hinihintay ko lang si Kasipag Dom. Dadali na yung float switch din eh. Bago. Kailangan mapalitan talaga ito. Hindi nagkakakat yung contact ng float switch, kaya continuous pa rin yung under ng submersible pump. Baka nagdikit na yung kontakan niya ng wiring, yung pinakang contact ng float switch. Hindi na siya naghihiwalay mga kasipag. Yan, ito ang Weda tank, yan, tatlong yan. Tapos ito ang tayo kung ito. Yan, bali 4 plus isang overhead tank. Ayan, yan nagbibigay ng gravity pressure, gravity ng bawat sinusupply ng tubo. Yan, malakas mga kasipag ang pressure niyan, kaya ang tubig namin dito walang problema. Kasipag, bali ito na yung bago. Babagsak na natin sa Weda tank. Tapos nilagyan ko na rin ng stopper, yung pinakang pabigat nya. Yan, nainit dito sa pisto ko. Yan mga kasipag, naka connect na yung bago. Pero are, bali papupuntahin ko muna si Kasipag Tom doon sa control. Siya ay mag ng mga contact doon, switch, yung selector switch, kailangan na i-function nya para makita ko din eh. Pag ando na si Tom sa control. Tom, naka-auto na. Naka-green light. Ayan, naka-auto na. Umana na rito yung tubig. Bumabagsak na. Ngayon, iangat ko naman si float switch. Titingnan natin yung magkakat kung mamamatay. Ayan, tuloy-tuloy mga kasipag yung andar ng ating submersible. Titistingin man natin kung makakat dito sa bagong float switch. Ay, hindi namatay. Ayan mga kasipag, titingnan ko yung control, hindi pa rin namatay. Ayan mga kasipag, bali nakita na yung problema. Nagkaroon na ng umido yung dugsungan, kaya ala ng kontak. Napagkamalan ko pang sira yung float switch, pero hindi, matino yun. Tinister ko na rin eh yung wiring ng float switch ang may problema. Yes sir, nakaunat. Ibig sabihin, kontak yan ha. Sige, titistering ko na yun eh. Yun, bubo. Bubo, ikon mo. Itas mo. Yes sir, nakapiyat. Yan, wala nang kontak. Nakapiyat. Okay ito.
Okay na yan, sa continuity, okay na tayo ha. Ilalive naman natin ngayon. Tom. Sige na, naka-upload na, naka-upload. Sige, determinate ko lang din eh. Yan mga kasipag, bali i-terminate ko na ulit sa control para sa automatic ng submersible natin. Ito ang advantage sa mga kasipag ng may kister, troubleshoot. Mabilis makapa, mabilis matrace, kumbaga kung saan may problema. Ang problema nito mga kasipag, hindi float switch pala. Dapat mo na, binaybay ko muna yung wiring, sa wiring may problema. Tom. Tommy. Sir, naka-upload sa kanya, naka-upload. Sige, auto ko na din sa selector switch. Yan, hindi nag-auto. Ngayon, patakin mo. I-contact mo. Ayan, okay. Nag-function. Sige, bagsak ko na sa tubig. Sa tangke. Okay na yan. Sige, tayo ako ito. Bitaw mo na. Saka mo takip pa ng tab yung Wida. Sige. Yan mga sipag, narito po ako sa aking kwarto. Medyo nagpapahinga lang po ng bahagya. Dahil nga po sa ginawa naming pagtutroubleshoot ng submersible pump na hindi nagpapangsyon yung float switch. Bali, ang nangyari po, pangalawang araw na po yan ngayon na ganun. Naalala ko, yun nga palang grounding ng mismong linya ng galing sa submersible pump. Connected po doon sa isang wire papunta sa float switch. Kaya kahit anong gawin nating close nung float switch, hindi po magko-close dahil contact po siya doon sa grounding. Hindi po, kumbaga hindi siya mapuputol yung linya, yung contact ng float switch. Ngayon, hindi ko na po pinalitan yung bago dahil natanggal ko na po yung luma. At yung luma naman, tinabi ko dahil okay pa. Buo pa yung continuity niya ng wiring, may contact po siya. Ito, another charge to experience po ulit itong mga ginawa namin ngayon. Dahil nalaman ko po na ganyan nga pala yung pangyayari. May grounding po siyang diretso dun sa ilalim ng linya ng submersible. Kaya connected yung isang wire dun sa wiring ng float switch. Yeah, okay naman po dahil natapos na namin mga kasipag. Ayos yung nangyari. Kaya itong pangyayari ito yung kaya charge to experience ulit. Ayos mga kasipag. Yan mga kasipag, hanggang dito lang naman po ang aking videos. Sana po yung nag-enjoy kayo sa panonood.
At sana rin po ay lagi ninyong tangkilikin ang aking YouTube channel. Ako si Kasipag Vlog. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi, mga kasipag. God bless po. Bye-bye.